Meron po tayong balita mula sa lungsod ng Valenzuela. 2 bangkay ng lalaki ang magkaiwalay na natagpuan. Nakatutok doon live sa mga sandaling ito, si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Mike, ngayong gabi lamang tumila ang ulan dito sa Valenzuela City. Pero bago yan, buong araw munang bumuhos ang malakas na pag-uulan dito. Kaya isinailalim na rin sa state of calamity ang Valenzuela City. 14 kasi sa 33 barangay dito ang lubog pa din sa baha. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng MacArthur Highway. Kahit bumuhos ang malakas na ulan dito kaninang tanghali, tuloy lang sa paglilinis ang mga residente. Sa barangay Elysian sa Marulas, isang patay na lalaki ang bumungad sa mga residente sa paghupa ng lagpas taong baha. Kinilala lamang siya sa pangalang Lito, 35 taong gulang. Sikat na dancing barker daw sa Valenzuela ang nasawi. Flash flood. Siguro mga Monday ng gabi, nag-start na siya. Hanggang hita ang tubig dito. Tapos nung mga kahapon na mga bandang straight maghapon siya. Talagang tumaas na tubig. Hanggang saan? 15 feet siguro. Sa loob naman ng Plastic City Compound sa Kanumay, inanod ng rumaragasang baha ang isang lalaki. Dito siya sa nagibang pader umano nakitang nakasabit kaninang umaga. Itong kinatatayuan natin ngayon ay bungad pa lamang ng dalandanan dito sa bayan ng Valenzuela. Sabi nila kahapon, yung tubig raw dito ay hanggang dibdib at ngayon nga humupa na yan dahil hanggang tuhod na lang yung tubig na kinatatayuan natin ngayon. Pero dahil mataas pa yung tubig hanggang doon sa dulo pa sa Malanday, ay hindi na raw ito maaabot kung hindi ka sasakay ng bangka o ng balsa. Hanggang dibdib pa rin o hanggang lagpas tao pa ang baha doon. Malalaking sasakyan lang din ang nangangahas tumawid. Ang ilang mga residenteng gustong makatawid sa mga bus o trailer truck sumasabit. Lagpas tao pa rin ang baha sa ilang lugar tulad ng Pulo at Malanday. Average of 4 feet pa doon sa area na yun. Pero ang baha kasi doon nanggagaling rin sa high tide. No? Kaya mabagal ang pagbaha. Siguro much worse. No? I wouldn't say naman twice pero 50% more than Undoy. So bakit ka tumawid? Kailangan ka akong pumasok sa opisina. Lahat naka-plastic sa loob yan. Kahit mabasa yan, hindi siya mababasa yung mga short, yung pants ko, yung mga papeles. Gaano kataas yung baha? Sa amin po, dibdib pa po. Ba't ka tumatawid? Ano meron? Maghanap po ng tubig, saka bibili ng mga kain. Pati mga tindera ng isda, tinawid ang baha para lang makabenta. Kailangan mo naman magnegosyo. Pambili ng pagkain, araw-araw. Sa gitna ng kalamidad, makikita ang pagkamalikhain ng mga Pinoy. Ang mga balsa, gawa sa iba't ibang gamit tulad ng mga plastic na galon, styrofoam o di kaya ay mga lumang ref tulad nito. Ang isang grupong ito rin dinayo ang Valenzuela para mag-rescue ng mga katrabaho. Bakit nyo nga po ginagawa pa? Siyempre, kawang-gawa sa mga kasama sa trabaho. Kailan ka pa nagganyan? Then, yung nakaraan lang po, kahapon lang po. Ba't mo naisipan? Ano po ginamit namin sa pag-rescue sa mga kasama namin? Mahigit sa 4,000 ang pamilyang nananatili sa mga evacuation center. Mike, dahil marami pa ring lugar dito sa Valenzuela ang lubog sa baha, walang pasok bukas ang lahat ng public at private elementary hanggang high school dito sa Valenzuela City. Wala rin pasok yung mga public universities and colleges. Para naman sa mga estudyante ng private colleges and universities, kailangan nyo pong tumawag sa inyong eskwelahan para malaman kung may pasok na kayo bukas o kung wala pa rin. Samantala, Mike, bukas ng umaga, magsasagawa naman ng medical mission ang GMA Kapuso Foundation sa General T. De Leon National High School kung saan naroroon ang pinakamaraming bilang ng mga evacuees. Mike. Kamusta ang pagulan dyan sa Valenzuela? Lia? Mike, bahagya lamang o sandali lamang na sumilip ang haring araw dito. Pero pagsimula ng pagdating ng alas 11 na tanghali hanggang kaninang alas 6 ng gabi ay tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan dito, Mike. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.